Ni dating Vice President Leni Robredo ang posibilidad na tumakbo siya bilang senador sa... Yan, lugaw kayo dyan, lugaw. Nagugutom ako, lugaw. Sige, pasok. 2025, ang partido naman niyang Liberal Party may 3 na raw pambato sa Senado. May 3 silang pambato. Tingnan natin kung gaano kalakas ang dilaw. Liberal. Liberal Party. Sige, pasok. Electoral race sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Higit 1 taon bago ang midterm elections, kinukumbinsi na ng Partido Liberal dating Vice President Leni Robredo na tumakbo sa Senado. Sige, sa takbo ka na. Sige, kawawa naman yung dilaw. Kawawa naman yung dilaw. Sige. 2025, kinumpirma yan ng tagapagsalita ng partido na si dating Senador Laila de Lima sa pinapatakbo ng dilaw si Leni bilang senador. Ang tagapagsalita, Laila de Lima. I rest my case. Ang ganda ng lineup, no? Binabol, no? Ang lakas! Nakakatakot! Mihina na naman ba, pambira? Sige. O Foreign Correspondents Association of the Philippines sa Manila Hotel. We are still convincing VP Leni to also run under the same slate, and maybe there's a higher or greater chance. Alam mo, nahihirapan ako sa kanila. Parang sayang yung effort, no? At success with the VP Leni leading the pack. Sa ngayon, may parang sa akin lang, parang umaasa pa rin kayo. Hindi. Naawa ko eh. Na parang ang pathetic, parang nakakaawa. Aasa pa kayo? Walang kasama-sama ito. Talo na nga kayo ng talo. Kinumpirma si de Lima na magiging bahagi ng initial senatorial slate ng Partido Liberal sa 2025. Sila ay sina dating Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at human rights lawyer and advocate Chel Jokno. Yon, lakas no? Ang lakas nung napipisil nila, no? Puro panalo. Kawawa. Ay, lako. Sino ito? Kiko? Aquino? Jokno? Ang lakas. Powerful. Sama mo si Leni. Baka yung boto ng 4 na yan, hindi manalo kay Isko, hindi manalo kay Bongo. Naawa ko sa inyo. Siguro, tingnan mo, alisin ko yung picture. Siguro, ano sila pinababaho na Duterte, tama-tama, binabakbakan si Kibuloy, na idinidikit kay Duterte, alam naman natin, nasa kanya yung gikan sa masa. It's time for us, press con tayo. Sige, dapat siguro umingay na tayo. Kasi tatandaan nyo next year, botohan na po ng senador. Positioning na yan. So kailangan maingay na sila ngayon. Anong timing? Ngayon. Tahimik si Duterte, maingay si Kibuloy, pinababaho ang Duterte, pasok. 'Di ba? Ang galing nila Hayag ang 3 kaugnay ng pagsabak muli nila sa senatorial race. Tumakbo na kayong 3, tapos sama nyo si Leni, parang awa nyo na. Nang makita natin yung inidoro para matapos na kayo ng kakaingay nyo, sama nyo na si Ontiveros. Ay, hindi pa re-election ni si Ontiveros. Sa panig naman ng dating tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, bukas daw sa anumang posibilidad si Robredo sa 2025 midterm elections. Bukas pa siya. Ulit. Bukas ka, Brad. Ay, madam. Ang posibilidad si Robredo sa 2025 midterm elections. She's definitely thinking about it, and definitely yung mga pahayag ng mga aliado tulad ni Senator De Lima magiging sama kayo ni Llamas. Mali ang inyong mga analysis, mali ang inyong Naku, parang hindi kayo nakatira sa Earth. Sama nyo pa si Richard, sama nyo na si Mark para kayong wala sa katotohanan ng mga analysis nyo. Konsiderasyon yan dun sa kanyang magiging desisyon for 2025. Sakaling tumakbo nga si Robredo sa Senado sa susunod na taon, may napipisil na kayang frontrunner ang Liberal Party.
We have not seen an Tingnan mo ha, sinong napipisil ng Liberal Party sa 2028? alternative. We don't know the situation in 2025, and also in 2028. Who is that alternative? Maybe it's another strong man. Yun, maybe it's another strong man. Alisin natin yan. Kawawa naman si... strong man ba si Ontiveros? Pumuposisyon si Ontiveros. Tinutulak na nga ng brad mo na si Trillanes. Consider nyo naman si Ontiveros, ang ingay-ingay. Nag-iingay para sa 2028. Huwag nyo naman isang tabi si Ontiveros. Siya na lang. Pero gusto ko lang bigyan ng komentaryo yung sinabi ni De Lima na patungkol dyan sa strongman. Ako po, in a way, pabor po ako sa sinabi niyang strongman. Tatandaan po natin, not necessarily strongman. Pwedeng strong woman. Pero sa akin, strong. That's the key word. Strong, not weak. Alam nyo kasi, pagdating sa presidente, iba po pagdating sa senador, sa congressman, sa vice president. Sa president, hindi pwedeng mabait ka lang. Yes, dapat mabayos kang tao. Hindi ka corrupt. Maayos kang tao at tawag dito ay strong ka. Ito kasi lagi nating itinutulak na dapat may resibo. 'Di ba? Tama po 'yan. I-consider nyo po yung may resibo. Wag na wag kayong pupunta at boboto, especially lalo na sa pagka-presidente. Kailangan may resibo. Hindi pwedeng anak lang, hindi lang pwedeng maganda apelyido. Pero napaka-importante po. As for me, tingnan nyo po kung tama ako. Importante po ang strong character. Strong. Tandaan nyo yan. Kahit po yan may resibo, kahit yan ay mabait na tao, kahit yan ay masipag na tao, kahit yan ay hindi corrupt, kahit yan ay magaling sa proyekto, pero hindi yan strong, lalamunin yan. Tingnan nyo nangyayari. Pag hindi strong ang leader, lalamunin ng sekretary. Pag hindi strong ang leader, kanya-kanya po yung ilalim. Nagkakagulo. May vacuum of leadership. Naintindihan? Kaya kailangan strong pag presidente. Para yung mga nasa ilalim, kasi magkakanya-kanya po yan Kanya-kanyang sipsipan, kanya-kanyang korupsyon, kanya-kanyang proyekto, may kanya-kanyang galaw yan. Paano? Pag yung pag yung presidente, weak. Ayoko nang banggitin kung sino-sino to Pero alam ko nasa kasaysayan natin Patay na kasi, ayoko naman baka sabihin sinisiraan. Pero yan ang naging problema natin dati. Dahil nilagay yung isang tao, dahil maganda apelyido, naging presidente, nilamon. Nilamon ng nasa ibaba. Why? No experience. Why? Weak. Tapos ka. Halimaw Halimaw. Halimaw yung mga yan. Especially yung mga trapo, matatagal na dyan. Kakainin ka niyan. Kakainin ka niyan pagka hindi ka strong. So ako hindi dahil sa bias ako kay Tatay Digong. But as for me, hindi lang may experience, hindi lang may resibo. As much as possible, strong. As much as possible, yung personality may pagka-Tatay Digong. Hindi takot. Hindi gumigitna. Kasi minsan ang pagiging gitna, minsan yan ay a sign of weakness. Not all the time. Yung
pagka merong issue, tulad ni Tatay Digong, hindi siya gigitna. Hindi mo maintindihan ano eh. Pag si Tatay Digong nag-decide, dito o dito. Tapos sumunod kayo sa akin. Ayaw ko ng laglag bala, tanggal kayo lahat. Ganun. Firm. Strong. Hindi namamangka sa dalawang ilog. Kasi ang tao, ang politiko, ako tingin ko lang pag ang politiko namangka sa dalawang ilog, trapo. Liting ko po. Ang politiko pag namangka sa dalawang ilog, trapo. So may safety, pag anong ganon. So may safety tapos trapo at saka weak. Kasi tinitingnan niya kung saan eh. Ang strong leader, siya ang gumagawa ng daan. Ito daan ko, this is what I know na tama. Sumunod kayo dito sa akin and I will prove you tama itong daan na ito. That is a strong leader. Yung, ay dito, sige dito. Ay hindi, ay dito tayo. Ay maganda ang doon. Maganda ang public opinion. Doon tayo, ang ayos ang public. Ay, naku, delikado to. Ay, sa gitna tayo. Yan. For me, that is a sign of weakness. Ano lang naman, nabanggit ko lang kasi talking about presidency, napaka-importante. Dapat natuto na po tayo sa ating pagkakamali. The different kind of a strong man, more really into transformational type of governance. Natanong din si De Lima kung may plano siyang tumakbo sa 2025 ngayong nakalaya na siya matapos ang 7 taon. Tumakbo ka na. Di ba tumakbo ka noong 2022, talo? Takbo ka na rin. 2025, nang matalo kayo ulit. Lahat kayo dilawan, matatalo, tinan nyo. Pero sa ngayon, kontento daw muna si De Lima bilang tagapagsalita ng Liberal Party. The political climate is not that easy, especially for me that I just came out of jail, I have no resources, and I'm still really trying. May resources ka nga nung 2022, nakatakbo ka eh. May mga desisyon si Tatay Digong na mababa sa public opinion, pero patutunayan niya, may magandang resulta. Yung war on drugs, mababa yan sa public opinion. Pero kita nyo, nagustuhan siya ron. Na-twist niya. Bakit? Naging mapayapa ang paligid eh. Yung mga yung sumisigaw na yan, meron lang agenda yan kay Tatay Digong. Pero in totality, yung lakas ng karisma ni Tatay Digong until now, it proves sang-ayon ng taong bayan dun sa war on drugs. Bakit? Naging mapayapa eh. Diba? Siyempre, sisiraan. Natural. Pag ang puno ay hitik, pansinin nyo, ganun din naman kahit sa vloggers eh. Di ba? Kaya maraming bumabanat kay Banat Bay. Kasi hitik eh. Hitik yung bunga eh. Kinaiingitan eh. Ang lakas ng views. Number 1 siya sa tingin ko sa mga political vloggers. Number 1 siya. Kasi nakikita ko eh. Nakukompare ko. Lakas eh. Talagang babatuhin. Bakit? Same thing with Sara. Kaya binabato si Sara. Bakit? Siya talagang siya talagang malakas eh. Diba? Ganun talaga. Pagkahitik sa bunga. Kung hindi naman hitik, wala namang papansin. Diba? Same thing with kay Tatay Digong. Maraming nakinabang dyan sa war on drugs. Pinapasama lang nitong mga dilawan ng imahe na yan. Bakit? Lalo na to si De Lima. Tinamaan siya ron eh. Diba?